Makakausap po natin ngayon pong umagang ito, sabayan naman ng mga balita, ang co-convener po ng Grupong Bantay Senado at Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Dionisio. Dr. Dionisio, magandang umaga po sa inyo, sir. Welcome po sabayan naman ng mga balita. Ito po si Orly Trinidad. Doc, Ay, magandang Sir umaga, Gary. Mr. Olitridad, at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood po ng Buenamanong Balita sa DCWB. Maraming salamat sa pagtanggap sa napakaagang tawag namin, Sir Gary. Alam ko po siguro hanggang Okay lang po yun. Alam niyo, mamaga tayo gumigising din eh. o nga. Gary, anong inyong obserbasyon? Bagamat siguro sa ilan sa ating mga taga-subaybay, lalo na ho yung hindi ho pamilyar sa mga trial, mga court trial, baka hindi lang ho siguro nila naunawaan dahil makikita po sa mga reaksyon, maging sa social media, kung papaano ho nila na-assess, paano po nila tinitingnan yung pangalawang araw ng Opo. impeachment trial at yung unang pagkakataon na may sinalang pong testigo ang prosecution. Ano po ang inyong assessment so far? Kung atin pong babalikan yung mga nangyari kahapon, simulan na pong ipresenta yung unang witness ng prosecution, si Mr. Mark Joseph Kalilong ng NBI, isang forensic expert na siyang sumuri nung video ni VP Sara dun sa alleged plot, no, to kill the President, President, First Lady at Speaker of the House. No? So, binigyan siya ng pagkakataon na ipakita at ipahayag sa mga tao kung ano ang nakita niyang suliranin, no, tungkol sa bidyong ito at bakit gagamitin ito, no, ng prosecution, no, upang ipin down dun sa first article of impeachment kay VP Sara. Mhm. Siyempre, ang naging tugon ng depensa rito ay wasakin yung pundasyon sa pamamagitan niya ng mga series of objection na ginawa ni Attorney JC Narvasa, no. Kaya maganda rin ang naging abogado nung prosecution kahapon, no, si Attorney Ligutan, no, dahil ipinakita niya yung kanyang skills, no, sa litigation at the same time pinakita niya na unti-unti dapat ang purpose ng impeachment bilang isang sui generis court ay ipakita talaga ang ebidensya sa mga mamayan, no. Hindi dapat ito pigilan. Kaya very frustrating lang kung ang layunin ng depensa ay hindi mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng witness, lalo na yung mga critical witness na sinasabi natin, Mhm. para ipakita talaga kung merong merito or valid yung first article of impeachment. Dahil kung ang depensa naman ay sigurado na mahina ito, baka ah, hindi tamang strategy na Mhm. pare ang objection nila dahil 'pag ganyan na lang sistema, 'pag ganyan ng strategy, mukhang may tinatago Alam naman ang siguro, defensa, alam na 'no? Yun siguro, po yung problema natin. sige Sir Gary, alam naman siguro lalo ng mga senator judge kung ang tinatakbo ng paglilitis ay yung pambabadge na, yung haharangin na lahat. Alam naman po siguro nila yan. Kaya nga po, kahit masipag yung mga salitang objection, overrule Mm, naman, ang presiding officer dahil yung nga po, tulad ng binabanggit po ninyo, ito ho ang mm. dahilan kung bakit tayo merong impeachment. May mga dapat tayong malaman para na rin po sa paghahangad ng katotohanan. Pero ang ilan din siguro sa dapat nating expect at dapat siguro kasana natin mga taga-subaybay. Yung binabanggitin yung talagang kung maaari ay talagang isusupress sa mga mahalagang punto para may pagtanggol ang of course kung ano yung kanilang nais na maging katawanin dito sa trial na ito. Sir Gary, ano po? Oh, yun nga po yung isa sa mga obserbasyon ko din, 'no, medyo overstretched din naman, 'no. Kumbaga, sa legal parlance, 'no, talagang ano, 'no, they try to overkill the evidence by Mm. over objection, you know? Tandaan naman natin, 'no, itong impeachment process, lalo nga lagi kong sinasabi, ito sana yung pagkakataon sa taong bayan na mabigyan sila ng political education early, 'no? Mm. Ah, Kasi nga, hindi naman every year nagkakaroon ng impeachment o every term nagkakaroon ng impeachment. Pero tandaan natin, kapag merong impeachable officials na naisalang at na-impeach, ibig sabihin nito, merong malaking pananagutan na dapat sagutin. At lalo na kung ito ay usapin nga ng accountability at hindi magiging dahilan na porkit ikaw ay binoto ng 32 million na tao, ikaw na ay excuse, na ikaw na ay
puwede mo nang gawin ang lahat ng puwede mong gawin 'no, kahit ito ay labag sa saligang batas 'no, dahil, Mhm. ikaw ay pangulo or pangalawang pangulo, at this case ikaw yung pangalawang pangulo. So, again, merong merito yung impeachment, pag-impeach 'no, kay VP, kaya importante na ito po talaga ay, mapag-usapang maigi na impeachment court upang patunayan kung meron ba talagang, sapat na basis yung pag-impeach sa kanya, at, hindi ba haka-haka or gawa-gawa lamang yung mga ebidensyang, ibabato laban sa kanya. At yun yung Mm. maganda munang ipakita bago yung depensa, of course, ay, kumontra ng, mga bagay na parang mga tao ngayon ay magtataka 'no, bakit Alright. parang, at this stage ang aga-aga pa naman 'no, Mm. hindi pa natin nakikita yung kabuuan, ay, pilit na sino-suppress nga yung mga ebidensya 'no, mula sa prosecution. I think there's a Mm. time nga in fact sa depensa naman 'no, na i-formalize yung kanilang, ah, tawag dito, yung kanilang pagtatanong sa mga Petition. yeah, Sa ano, sa unfortunately, cross-examination nila. hindi po Ah, ito gawa sa kasalukuyan 'no, dahil ah, it seems na may gustong itago yung alright. ating, depensa sa ginagawa nila ngayon. Okay. Sir Gary, anong tingin ninyo dito sa ano, habang nasa trial po kasi kahapon, may mga abogado nagtungo ng Korte Suprema. Opo, Kine-question nila yung pagkakatalaga kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer at very urgent manifestation. Talagang mm. nagmamadali. Very urgent ang kanilang kahilingan na status quo anti-order. Wala muna, hindi muna tutuloy itong trial na ito hanggat hindi nasusolusyonan. Ano ang reaksyon do'n ng inyong grupong Bantay Senado? Well, tingin namin diyan, sabi ko nga kanina 'no, mukhang ino-overstretch ng, depensa at ng allegedly mga concerned lawyers yung, pagtalaga kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer 'no. Mhm. At ang basis nila, kung babasahin natin yung kanilang, buong urgent motion concern 'no, kasi kasama kasama dito yung what happened during the reorganization ng Senate yung June 3, na kung saan ay talaga nga bilang, ah, Senate President pro tempore no'n si Wing Gatchalian. So, parang inuugnay nila yung, for example, hindi pagdalo ng, grupo no'n nila Senator Alan Peter Cayetano, kaya nag-change of leadership niyo ng Senate 'no, Mhm. dito sa impeachment. Eh, of course nag-file na diyan sila Senator Alan Peter Cayetano, at sabi nga ng Senado, medyo moot and academic na 'yan 'no, dahil, nagkaroon na naman ng sapat na bilang ang new majority under the Mhm. leadership of Senate President Wing Gatchalian. So, ano ba talaga ang motibasyon? Kasi 'pag tignan mo yung history, for example, ni Attorney Torrio 'no, patungkol dito sa impeachment, trial nito, ang dami nilang mga na-file na case. So, ano ibig sabihin nito? Gusto ba nilang i-delay talaga ang purpose ng, proceedings para at least hindi talaga, matuloy ang impeachment trial? Mm. Or gusto ng maging inosente si VP Sara sa Si articles of impeachment? So, yung yun yung sigurong dapat iresolba dito, at uh makita ng taong bayan 'no? mm. Kasi kung wala naman talagang kasalanan si VP Sara, baka tumulong ang yung grupo nila Attorney Torion na palakasin ang ebidensya dun sa alleged articles of impeachment. Pero wala pa akong nakita or narinig galing sa kanila Mm. na sinasabing inosente si VP Sara. Napansin ba hindi ko alam kung napapansin ng mga mamayan yun na puro, pag-suppress sa ebidensya, pero wala pa silang sinabi na in any of their statements Opo. na inosente si VP Sara. Mm. Yung sigurong dapat nating tingnan. So kung hindi siya inosente, ano si VP Sara sa impeachment case na ito ngayon. So baka Mm. dapat yun ang pagtuunang pansin 'no, Mm. ng, Alright. mga grupong katulad nila Attorney Torion, para at least mapaliwanagan din yung mga tao tungkol dito sa, kasong naisampa Aha. kay VP Sara 'no. May pahayag na rin 'yan dating kasama sa nag-frame, bumalangkas ang ating 1987 Constitution at walang nakikitang paglabag sa ginawang ito ng Hmm, Senado. And bukod pa yan doon sa mga malimit natin marinig sa ilang mga legal eagle, no, na sinasabi ho nila, pag ganitong usapin at sasaklawin mo ang trabaho ng isang hiwalay na sangay ng gobyerno, malamang baka hindi yan patulan, hindi yan pakialaman ng Korte Suprema. But of course, napakaaga pa para yeah. tingnan sa ganyang sitwasyon itong petition na ito, Attorney Gary, Tama ka diyan, Sir Gary. Orly 'no, Mm. dahil, again explicit lang sinasabi lang ng Constitution, in the event na ang, impeachable official ang nakasalang, ang presidente 'no,
Chief Justice, no? Or yung Senate President. Mm. For on the other hand, kung Vice President naman, hindi naman explicit sinasabi ng konstitusyon na dapat Senate President ito. At Mm. tama ka nga rin diyan, no? Merong tinatawag na internal rules of procedure ang Senado at desisyon ng mayorya, desisyon ng Senado ang pinagkasundo nila at yun ang ginawa nila noong June 3. Mm. No, nagkaroon ng amendment doon sa kanilang internal rules of procedure about sa impeachment at ito ay pinagbotohan ng mayorya. So, walang dahilan o walang legal basis ang grupo nila Atty. Terion kung pag-uusapan ng internal rules and procedures ng Senado dahil this is strictly business affair of the Senate. Alright. Ang inyong grupo, bagamat bantay Senado, pag-aalam ko, Sir Gary, binabantayan nyo rin kasi baka akala ng iba, nalilisa tayo at nawawala na sa sentro ng balitaan o atensyon yung flood control anomaly. Binabantayan nyo rin po ba ito, Sir Gary? At di pa naman tayo nawawala dito sa pagtutok sa flood control. At marami nga nag-react nung huli, yung balitang gawing state witness nga si dating Secretary Bonoan, Sir Gary. Primarily, syempre, concern din po namin yan, no? Ang usapin nga ng flood control dahil ang Bantay Senado nga naman ay isang socio-civic organization at katulad nga ng sinabi mo, no? Hindi naman yan zero-sum game na kapag nakatutok tayo sa impeachment ay kakalimutan na natin. Baka Yung mawala usapin ng ng corruption. Hindi po totoo yan, no? In fact, dapat harapin po natin lahat yan. Pero hindi mo pwede namang piliin ng isa over the other. So, sa ngayon po, naniniwala rin po kami na tama po kayo, no, na kung least guilty si Secretary Bonoan, pwede siya maging state witness. Pero it appears doon sa mga istorya, doon sa mga transaksyon, no, napakalaki po ng kanyang role bilang former Secretary ng DPWH at meron po tayong nabalitaan na nagbigay po ng kontrata ang grupo niya doon sa construction firm ng kanyang anak din po. No? So parang may conflict of interest. So, pero ma-assure po natin ang taong bayan na sa Bantay Senado po, binabantayan po natin hindi lang ang kondukta ng impeachment trial, kundi lahat ng mga affairs na pwedeng ma-involve po yung ating Senado, lalo na po sa usapin din ng korupsyon, hindi lang ng flood control, no? Sa iba pang mga corrupt practices na dahil ang purpose natin dito, pagka panahon na po, dapat talagang mga tao ay ma-involve, no? Ang kanilang mga tungkulin po natin na bantayan din talaga, hindi lang after election. Hindi lang pagka-boto natin, natatapos ating responsibilidad hanggang sa pag-governance po o pag-gobyerno ng mga binoto natin, dapat po bantayan po natin sila. Sir Gary, maraming salamat, sir. At sa ulitin, habang umuusad itong mga balitang ito, mahalagang mga balita, sabi nyo nga kanina, hindi lang impeachment, pati ang flood control, hindi rin natin ito tinitigilan, Sir Gary. Thank you po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ang co-convener po ng Bantay Senado at Dean ng School of Diplomacy and Governance sa De La Salle College of St. Benil, si Dr. Gary Ador Dionisio, inyo po napakinggan.